Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya at kapayapaan buhat sa ating Diyos, Ama, Panginoong Jesucristo at Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyoin. Upang ihanda ang ating mga sarili sa pagdiriwang ng mga banal na misteryo, alalahanin natin ang ating mga kasalanan at idalangin ang pagpapatawad at lakas ng Panginoon. Panginoon Hesus, nagsimula ka sa iyong misyon sa pag-aanyaya sa mga tao upang sila'y magbalik loob. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon Jesucristo, nananawagan ka sa mga tao maging tanging alagad, alang-alang sa kaharian. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon Hesus, pinagagaling mo ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Walhati sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong may mabuting kalooban. Pinupuri ka namin, inarangal ka namin, sinasamba ka namin, niluluwalhati ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo sa kalwalhatian ng Diyos Ama. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itaguyod mo ang aming ginagampanan alinsunod sa iyong kalooban upang sa ngalan ng anak mong mahal, kami maging marapat magkaroon ng karagdagan sa aming paggawa ng mga kabutihan. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sa mga nakaraang araw, iniligay niya sa kahihiyan ang lupain ng Zabulon at ang lupain ng Neftali. Ngunit sa panahong darating, dadakilain niya ang lupain ito mula sa dagat Mediteraneo hanggang sa ibayo ng Hordan, ang Galilea ng mga Hentil. Nakatanaw ng isang malaking liwanag ang bayang malaon nang nasa kadiliman. Namanaag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim. Iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang. Dinagdagan mo ang kanilang tuwa. Tulad ng mga tao sa panahon ng anihan, tulad ng mga taong nag-ahati ng nasamsam na kayamanan. Nilupig mo ang bansang umalipin sa iyong bayan, tulad ng pagkalupig sa hukbo ng Madian. Binali mo ang panghambalos ng mga tagapagpahirap sa kanila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Tanglaw ko'y ang poon, aking kaligtasan, kaya walang takot ako kanino man. Sa mga panganib kanyang iingatan, kaya naman ako'y walang agam-agam. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Isang bagay lamang ang aking mithiin, isang bagay itong sa poon hiniling. Ang ako'y lumagi sa banal na templo, upang kagandahan niya'y mamasdan ko, at siyang patnubay niya ay mata mo. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Ako'y nananalig, ako'y mabubuhay, at sasaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoon Diyos, tayo'y magtiwala, tayo ay umasa sa Kanyang kalinga. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ako'y nananawagan sa inyo sa ngalan ng ating Panginoong Hesukristo. Magkaisa kayo sa pananalita, isipat, layunin upang mawala sa inyo ang pagkakabaha-bahagi. Sapagkat ibinalita sa akin ng mga tauhan ni Chloe na kayo raw ay may mga alitan. Ito ang tinutukoy ko. Sabi ng isa, kay Pablo ako. Sabi naman ng isa, kay Pedro ako. At may nagsasabi pang, ako'y kay Kristo. Bakit? Nahahati ba si Kristo? Bininyagan ba kayo sa ngalan ni Pablo? Sinugo ako ni Kristo, hindi upang magbinyag, kundi upang mangaral ng mabuting balita. Ipinangaral ko nga ito, ngunit hindi sa pamamagitan ng pananalitang batay sa karunungan ng sanlibutan, upang sa gayoy hindi mawalan ng kabuluhan ang kamatayan ni Kristo sa krus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Ang rin. mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nabalitaan ni Jesus na ibinilanggo si Juan, kaya't bumalik siya sa Galilea. Ngunit hindi na siya sa Nazaret na nirahan, kundi sa Capernaum. Ang bayang ito ay nasa baybayin ng lawa ng Galilea, sa mga hangganan ng Zabulon at Neftali. Sa kayo'y natupad ang sinabi ni Propeta Isaías, ang lupain ng Zabulon at lupain ng Neftali, daanan na sa gawing dagat sa ibayo ng Hordan, Galilea ng mga hentil. Itong bayang nagpaapuhap sa gitna ng kadiliman, sa wakas ay nakakita ng maningning niyang ilaw. Liwanag na taglay nito'y siya ngayoy tumatanglaw sa lahat ng nalugami sa lilim ng kamatayan. Magmula noon ay nangaral si Jesus at sabi niya, pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang maghari ang Diyos. Sa paglalakad ni Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang dalawang mangingisda, si Simon na tinatawag na Pedro at ang kapatid niyang si Andres. Sila'y naghahagis ng lambat. Sinabi niya sa kanila, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mamamalakaya ng mga tao. Noon di iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus. Nagpatuloy siya sa paglalakad at nakita rin niya ang magkapatid na Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo. Sila'y nasa bangka kasama ng kanilang ama at naghahayuma ng lambat. Tinawag din sila ni Jesus. Agad nilang iniwan ang bangka at ang kanilang ama at sumunod kay Jesus. Nilibot ni Jesus ang buong Galilea, nagtuturo sa mga sinagoga at ipinangangaral ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang mga tao sa kanilang mga sakit at karamdaman. Mga kapanalig, ito ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang gabi mga kapanalig. Ang lamig ng panahon, ano? Kasi siguro pagkatapos ng Desyembre ay ito na yung natutunaw na ang mga yelo doon sa China o sa kung saan mang bansa at pupunta sa atin ang lamig. Kaya siguro itong mga panahong ito ay ang sarap matulog. No? Ang sarap matulog, ang sarap lang magmumuni-muni at minsan kakalimutan natin na may trabaho po pala tayo kinabukasan. Ano? Pero ang ginagawa natin mga kapanalig sa araw-araw nating ginagawa, ano? Minsan iniisip natin anong oras ako gigising, alas 5, alas 4. Pagkatapos niyan ay kakain ako ng agahan, pupunta ako ng aking trabaho o kaya sa mga mag-aaral, sila ay mag-aaral naman, no? Tapos kakain na pananghalian, mag-aaral, magtatrabaho, ganon din, ano? Uuwi sa bahay, ganon din. Tapos maghahapunan, etc., etc., no? Parang araw-araw ito ang ating mga ginagawa at minsan iniisip natin ano nga ba ang kahulugan ng mga ito, no? Minsan iniisip natin dahil naging pangkaraniwan na ito ay nagiging minsan automatic para sa atin, ano? Naging automatic, naging robotic na in fact, no? Parang sinasabi natin, ay wala naman yatang mangyayari sa buhay ko kung ganito lamang aking ginagawa. Yung ba talagang nagkumakayod naman, no? Kumakayod tayo para sa ating pamilya, no? Sa ating mga ginagawa sa buhay. Ito lamang ang ating ginagawa araw-araw, no? Siguro minsan nagbabago lamang ito kapag tuwing Pasko, yung nangyayari selebrasyon, mga karawan, etc., etc. Pero araw-araw, kapamilya, no, minsan iniisip natin, ano nga ba ang mangyayari sa buhay ko? Alam nyo,
ginanap ng ating Panginoon, kung siya ay lamang nanatili sa ganong pangyayari, no, na parang pangkaraniwan ng kanyang mga ginagawa, siya ay nanatili sa Nazaret. Kaya tinatawag si Jesus na Nazareno, Jesus Nazareno. Pero hindi siya tumigil doon, ano, dahil minsan iniisip natin kapag tayo ay nasanay sa mga pangkaraniwan na ginagawa natin at yun lamang ang ginagawa natin, yun ang pinaka-comfort zone natin, ibig sabihin. No? Minsan ayaw nating lumabas doon sa comfort zone dahil sabihin natin, Father, ito na yung nakasanayan ko no? Dito na lang ako, ito na lang aking gagawin. Pero minsan ang ating Panginoon, no, pinakita dito na hindi lamang siya nanatili sa Nazaret, siya ay lumabas ng Nazaret at pumunta sa Galilea. Ano nga ba itong Galilea na ito? At siya ay tumigil sa Capernaum, pero siya ay nagtrabaho at ginampanan niya ang kanyang misyon sa buhay. Hindi siya nanatili sa Nazaret, subalit ginampanan niya ang kanyang tungkulin bilang anak ng tao, anak ng Diyos. Siya ay lumabas at nagpangaral ng mabuting balita. Subalit hindi lamang dito natin makikita ang pagbabagong anyo ng kanyang pamumuhay. Na narinig natin sa Ebanghelyo na tinawag din niya sina Simon na tinawag niyang Pedro at ang kapatid niyang si Andres at si Santiago at Juan. Ano nga ba kanilang ginagawa? Dito sinabi dito namamalakaya, mangingisda. Nangingisda sila. Sa araw-araw siguro inisip ni Pedro at ni Simon na tinawag na Pedro at saka si Juan o kaya si Santiago, araw-araw silang nangingisda. At kapag araw-araw ka nangingisda, nagiging automatic lahat, kung nangingisda ka, etc. Pero siguro, nagtanong din sila, ano nga ba ang mangyayari sa buhay natin kung araw-araw lamang tayo mangingisda? Mangingisda lamang tayo, umaga, sa gabi, umaga, gabi, pero may patutunguhan nga ba ito? Minsan ba mga kapanalig na ay tanong na ba natin ito sa mga sarili natin? Minsan iniisip ba natin na, ano nga ba ang misyon ko sa buhay? Ano nga ba ang kahulugan ng buhay ko? At kapag yan na itanong mo na sa sarili mo, ibig sabihin, nag-iisip ka na siguro mayroon pang makabuluhan. Minsan iniisip kasi natin, Father, ano ba ang trabaho mo? Father, teacher lang po ako. Father, housewife lang po ako. Father, lang po ako, misyonero lang po ako. Father, lang po ako, traffic enforcer lamang po ako. Minsan iniisip natin, puro lang. Bakit natin sinasabing may lang? Dahil nakikita natin ang ating sarili na walang kabuluhan o walang kahulugan, yung ginagawa natin. Kasi kunyari sabihin natin, teacher, nagtuturo ko, umaga, hapon. At minsan iniisip natin na parang wala namang kahulugan ng buhay ko kundi magturo lang. O kaya sabihin mo, ako po ay nanay lamang. O kaya ako ay nasa bahay lamang. O pag yun ang araw-araw natin ginagawa, minsan iniisip mo, wala namang saysay o kabuluhan ito. Alam nyo, kapag sinabi nyo may lang ang ginagawa natin, doon lamang tayo iinog. Doon lamang iikot ang ating buhay. Subalit kapag sinabi nating, teacher po ako, Father, ano ibig sabihin nun? Nakikita mo ang kahulugan o importansya ng ginagawa mo. Dahil hindi ka lamang nagtuturo sa mga bata, kundi binibigay mo minsan, di ba, sinasabi nga nila, ang teacher ang pangalawang magulang ng bata. Nakikita mo yung sarili mo na hindi ka lamang nagtuturo, pero inaalagaan mo ang mga bata. Hindi ka lamang nanay, pero ikaw ay hindi ka lamang ilaw ng tahanan, sabihin natin, pero ikaw ay nagtuturo sa mga bata kung ano ang tama sa mali. Yung minsan tayo ay sinasabi lamang nating may lang doon sa susunod na ano bang ginagawa mo? Ay, wala po, nagsasari-sari store. Pero hindi mo nakikita kung ano yung ginagawa mo na kinakausap mo yung mga tao, yung marami kang natutulungan. Kapag yan ang nakita mo sa mga bawat ginagawa mo sa buhay, ibig sabihin, hindi lamang ito nagiging pangkaraniwan. Ang ating mga ginagawa, hindi lamang pangkaraniwan. Binibigyan tayo ng misyon ng ating Panginoon. Dito sinabi sa Ebanghelyo, si Simon Pedro, si Andres, si Santiago at Juan, bagamat sila ay mangingisda, tinawag sila ng Panginoon at anong sabi niya?
Sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mamamalakaya ng mga tao. Ibig sabihin, yung kanilang maging isda, kanilang pagiging mamalakaya, ay itinataas ng Panginoon. Ano ibig sabihin nun? Hindi lamang kayo mamamalakaya ng isda. Itaas ninyo ang inyong level. Itaas ninyo. Hindi lamang kayo mangingisda, kayo ay mamamalakaya ng mga tao. Ano ang ibig sabihin ng Panginoon? Binabago ng Diyos ang ating pagkakakilala sa ating mga sarili at sa ating mga ginagawa. Alam niyo, minsan iniisip lamang natin kung ano nga ba yung magagawa ko. Kapag ganun lamang ang iniisip natin mga kapanalig, ano yung gusto ko sa buhay ko, ano nga ba yung magagawa ko, minsan doon tayo siguro napipilit sa kulungan, no, ng ating mga sarili. Dahil kapag lamang kung ang kagustuhan lamang para sa ating sarili ang mananaig, at iikot lang ng iikot ang ating buhay sa ating sarili. Subalit, kapag tinanong natin at sumunod tayo, no, sumunod tayo sa tagubilin ng ating Panginoon at makinig tayo sa Kanyang sasabihin kung ano man ang misyon natin sa buhay, magiging ganap at may kahulugan ang bawat gagawin natin sa buhay. Siguro kapanalig iniisip mo ngayon, no, sa mga nakikinig ngayon. Ito lamang ang aking magagawa, no? Subalit kapag ibinigay mo ang iyong sarili kapanalig sa mga utos at pagsunod sa kanyang mga utos, mababago ang ating buhay ayon sa kanyang boses at tinig. Nagpatuloy ang ating Panginoon sa kanyang misyon dahil sinabi natin hindi lamang pangkaraniwan ang ginagawa ng Panginoon. Subalit ibinibigay ng Panginoon ang pribilehiyo, sabihin natin, ang pribilehiyo na sumama kayo sa kanyang misyon. Misyon na magpapabagong buhay sa mga tao. Yung mga ginagawa natin, mga kapanalig, sabi nga ni St. Paul, kapag ang ginagawa mo ay walang pagmamahal, ay walang kahulugan yan. Lahat dapat ng ating ginagawa ay nakatuon sa kahulugan. Lagi dapat natin sigurong tinatanong sa ating sarili, bakit ko nga ba ginagawa ito? Para ba sa sarili ko? Para ba sa pamilya ko? Para ba sa mga kaibigan ko? Para ba sa Diyos? O para ba sa bayan? Minsan kapag tayo iniisip lamang ang ating mga sarili, doon tayo nalulugmok. Subalit kapag itinaas natin, no, ang antas ng ang ating pagkakakilala sa ating sarili at pagkakakilala natin sa ginagawa natin sa pang-araw-araw, tiyak mga kapanalig, ang lahat ng ating ginagawa, no, kapag nakatuon at pagsunod sa kalooban ng Ama, tiyak may kahulugan yan. Manalig ka kapanalig dahil yung iniisip mo ngayon na walang kabuluhan, pag ikaw ay nanalig at nanalangin sa Panginoon at sumunod sa kanyang mga utos, babaguhin ng Panginoon ang inyong buhay. Ating pong ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ko kay Hesukristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen. Pinapakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Nanaaw sa kinaroonan ng mga yumao na may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon bumula parito at huhukom sa nangabuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Kaisa ng lahat ng mga taong may mabuting kalooban, idulog natin sa Panginoon ang ating mga kahilingan para sa mga pangangailangan ng sangkatauhan at ng mga taong mahal sa atin. Ang sagot natin, Panginoon, pakinggan mo kami. Panginoon, pakinggan mo kami. Para sa simbahang Katolika, ang tanging mag-anak ng Diyos sa lupa, nawa, lagi siyang maging mabuting balita sa lahat ng bansa
sa pamamagitan ng kanyang katapatan sa mga turo ni Jesus. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pakinggan mo kami. Para sa Santo Papa, mga obispo at lahat ng mga pinunong espiritual, nawa magtagumpay ang kanilang pagsisikap sa pagpapalago ng pagmamahalan at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pakinggan mo kami. Para sa mga nakatalaga sa pagtataguyod ng katarungan at kapayapaan, nawa magtagumpay ang kanilang pagsisikap upang ang sangkatauhan ay mabuhay sa pagkakasundo, pagtutulungan at kasaganaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pakinggan mo kami. Para sa mga tinatawagang maging tanging alagad, nawa maagap silang tumugon sa paanyaya ng Panginoon at bukas palad na magpunyagi sa kanilang bukasyon ng may buong katapatan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pakinggan mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic advocates. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pakinggan mo kami. Salamat Panginoon sa kaloob mong banal na kasulatan at sa pagpamatubay na dulot nito sa amin. Bigyan mo po kami ng biyayang isabuhay ang mensahe nito hanggang sa dulo ng aming buhay. Ikaw na nabubuhay at naghahari magpakailanman. Amen. Alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. At tanggapin ang alak na ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin pagpapala namin Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mong malugod ang aming mga handog. Ngayong ang kabanalan ay iyong dulot, kami sumasamo sa iyo't lumuluhog upang kaligtas ay iyong ipagkaloob. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo'y Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat ay ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa dakilang pagtubos niya sa amin, ang kasalanan at kamatayang aming pasanin ay binalikat niya upang kami palayain at maitampok sa iyong luningning. Siya ang nagtanghal sa amin bilang liping hinirang, pari at haring lingkod sa iyong kamahalan. Mula sa kadiliman, kami iyong tinawag upang makasapit sa iyong liwanag. Bilang iyong angkang may tungkuling maglahad ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Ama naming banal, ikaw ang bukalanta ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghahati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-aalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklo sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa, ni Elias na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ni San Jose ng kanyang kabiyak ng puso, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos ang mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili naman nakagagaling na utos sa turo ng ating Panginoon, ating lakas loob na ipahayag. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, para lang sa
hinihiling namin kami adyasan lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyong kahayaan at ang kapangyarihan at ang kapuyahan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo'y Magbigay po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Naririto si Jesucristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo
Sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ipagkaloob mo sa aming pakikinabang, sa iyong kagandahang loob ng bumubuhay. Lagi nawa kaming maikarangal ang iyong pagpapalang sa aming ibinibigay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa lamang pong patalastas, amin po kayong inaanyayahan na maging isang Veritas Eucharistic Advocate dahil sa Eucharistia nagmumula ang katotohanan. Para po sa inyong mga pamisa at mass intention, tumawag lamang po sa Religious Department 8925-7931, Local 129-131-137 o mag-text sa 0917-631-4589 at hanapin lamang si Miss Renny Jose o si Miss Ali Nahe. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. magsiyuko kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Gabayan nawa kayo ng ilaw ng pag-ibig ng Diyos sa inyong mga hakbang sa isang tunay na Kristiyanong pamumuhay. Amen. Iligtas nawa kayo ng Panginoon sa lahat ng panganib at isulong ang inyong pangapagsisikap. Amen. At pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan upang mahalin at paglingkuran ang Panginoon. Salamat sa Diyos.